Ang pelikula ay nagbubukas sa mataong downtown ng Taipei, kung saan ang isang magandang dalaga na nagngangalang Lucy ay nakikipag-usap sa kanyang kasintahang si Richard. Nakatayo ang dalawa sa labas lamang ng 5-star Regent Hotel at mukhang hindi maganda ang kanilang kalagayan. Iyon ay dahil masipag silang nagpa-party hanggang sa madaling araw. Nakilala ni Lucy si Richard sa unang pagkakataon ilang linggo lang ang nakalipas at iyon ay nasa isang club din. Sa kasalukuyan, tila may pinagtatalunan ng bagong magkasintahan na ito. Si Richard ay may hawak na isang kulay abong briefcase at medyo naghihinala dahil may posas na kasama ito. Gusto niyang pumunta si Lucy sa lobby ng Regent Hotel at ihatid ang briefcase sa isang nagngangalang Mr. Jiang. Sinabi niya na naglalaman ito ng mga simpleng dokumento at ang buong gawain ay halos tatagal ng 2 minuto. Gayunpaman, wala siyang interes na maghatid ng anuman para sa sinuman. Tinanong pa ni Lucy kung bakit hindi magawa ni Richard ito kung napakasimple lang ng trabaho. Gumawa ng dahilan ng huli na nagsasabing ilang beses na siyang pumasok at lumabas ng hotel nitong mga nakaraang linggo. Agad na itinuro ni Lucy na hindi mahalaga kung gaano karaming beses siya bumisita hanggat mayroon siyang wastong dahilan para pumasok. Tinanggal niya ang kanyang pangit na sombrero at sinabihan siyang gawin ang sarili nitong trabaho. Nang marinig ito, sa wakas ay inamin ni Richard na hindi maganda ang pakiramdam niya at ayaw niyang mapahiya ka Mr. Jiang, kaya naman gusto niyang siya ang pumasok. Muling tumanggi si Lucy at sinabing siya ay may hangover at may pagsusulit pa na dapat pag-aralan. Ngunit ang desperado na si Richard ay inihayag na makakakuha siya ng $1,000 kung may hahatid niya ang briefcase. Kung siya ang papasok at ibibigay sa loob ang briefcase, babayaran niya ito ng $500. Nang marinig ito, napagtanto ni Lucy na may mahalagang bagay sa briefcase. Gayunpaman, siya ay tumanggi. Ngunit habang naglalakad siya palayo, may ginawa si Richard na hindi inaasahan. Hinawakan niya ang kamay niya at pinusisan ang kanyang kamay kasama ang briefcase. Isang galit na si Lucy ang humiling sa kanya na buksan ang mga posas, ngunit inihayag niya na ang susi ay na kay Mr. Jiang. Nang wala ng ibang pagpipilian, pumasok si Lucy sa hotel at dumiretso sa reception. Awkwardly niyang hiniling na makipagkita kay Mr. Jiang at agad na ipinadala ng receptionist ang impormasyon kay Mr. Jiang sa pamamagitan ng telepono. Tinanong ng receptionist ang kanyang pangalan at sa halip na magbigay ng diretsong sagot ay sinabi niya, ibinigay sa kanya ni Richard ang isang briefcase para kay Mr. Jiang. Halatang ayaw niyang magbigay sa kanila ng kahit anong personal na impormasyon pero hindi ito pinababayaan ng receptionist. Sa huli ay sumuko siya at sinabing ang pangalan niya ay Lucy. Ito ay kapag maraming bagay ang nagsimulang mangyari sa parehong oras. Si Richard, na nag-aantay sa labas ng main entrance ng hotel, ay binaril sa mismong lugar. Ang gulat na si Lucy ay lumingon-lingon sa paligid na hindi makapaniwala at napansin lamang niya ang 4 na malalaking lalaki at mukhang mapanganib na papalapit sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating sila sa front desk, sinuhulan ng receptionist para itikom ang bibig at kinaladkad si Lucy papasok sa elevator kasama nila. Ilang sandali pa ay dinala siya ng mga lalaki sa itaas na palapag kung saan matatagpuan ang opisina ni Mr. Jiang. Agad na napansin ni Lucy ang 2 dugoang bangkay sa sahig at hindi niya maiwasang masuka. Si Mr. Jiang, na puno ng dugo ang mga kamay, ay lumabas at nagsimulang makipag-usap sa kanyang mga tauhan sa Korean. Walang ideya si Lucy kung ano ang sinasabi niya at pilit niyang sinisikap na ipaliwanag ang kanyang panig ng kwento. Gayunpaman, mahinahong tinawagan ni Mr. Jiang ang isa sa kanyang mga tauhan sa telepono at hiniling sa kanya na kumilos bilang isang tagasalin. Nagsusulat siya ng isang numero sa piraso ng papel na ipinaliwanag niya na ang code para mabuksan ang briefcase. Pumunta si Mr. Jiang sa susunod na silid at hiniling sa kanyang mga tauhan na kumuha ng mga armas at kalasag kung sakaling may mangyaring mali. Halatang wala siyang tiwala kay Richard at iniisip na baka may mga pampasabog ang briefcase. Sa pamamagitan ng tagasalin, nag-aalok siya kay Lucy ng 2 pagpipilian, buksan ang briefcase o mamatay. Maingat na binuksan ito ng kaawa-awang babae at nakita niya ang 4 na plastic na pouch na puno ng kakaibang asul na pulbos. Si Mr. Jiang ay bumalik sa silid kasama ang isang lalaking adik. Ang junkie ay pinaupo sa harap ni Lucy at pinilit na suminghot ng ilang asul na pulbos. Makalipas ang ilang segundo, saglit siyang nanginig at pagkatapos ay nagsimulang tumawa ng baliw. Nang makita ito ni Mr. Jiang, mabilis na pinatumba niya ito at tinapos. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang tingin kay Lucy at binigyan siya ng offer na magtrabaho sa kanya. Dahil sa nalilito at natatakot, mabilis na tumugon si Lucy na ayaw niya.
Ngunit bago pa siya makapagsalita ng iba, ang tauhan ni Mr. Jiang ay mabilis na pinatulog siya. Samantala sa Paris, ang isang neuroscience scientist, si Professor Norman, ay nagbibigay ng lecture sa kanyang pinakabagong pananaliksik. Sinasabi niya na ang isang karaniwang tao ay gumagamit lamang ng 10% ng kanilang kapasidad sa utak. Ang tanging nabubuhay na nilalang na may higit na paggamit kaysa sa mga tao ay ang mga podcaster. Ito ay mga dolphin. Ang mga tusong nilalang na ito ay gumagamit ng 20% ng kanilang kapasidad sa utak na nagpapahintulot sa kanila na malaman ang kanilang kapaligiran at makipag-usap sa mga sonar wave. Bumalik ang eksena kay Lucy na nagising sa isang silid ng hotel. Nakasuot na lang siya ng damit panloob at may nakalagay na benda na basa ng dugo sa paligid ng kanyang tiyan. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala si Lucy sa isang malaking silid kung saan naghihintay si Mr. Jiang at isang British na doktor. Hindi nagtagal ay sinamahan sila ng 3 pang lalaki na tila dinukot tulad ni Lucy. Ipinaliwanag ng lalaking British na ang isang bag ng gamot na tinatawag na CPH4 ay puwersahang itinahi sa bawat bituka nila. Sila ay gaganap bilang mga drug mule at dadalhin ang mga bag na ito sa Europa. Idinagdag niya na kung tumanggi silang gawin ito, ang kanilang mga pamilya ay magduruse sa kakilakilabot na kapalaran. Higit pa rito, inihayag din niya na ang CPH4 ay isang napakahalagang sintetikong gamot. Inaasahang ito ang magiging susunod na malaking bagay sa underground market. Kasunod nito, lahat ng 4 na pagkain sa droga ay dinadala sa magkakahiwalay na lokasyon. Si Lucy ay binihag at nakakadena sa isang silid pansamantala. Binabantayan siya ng 2 lalaki, ang isa sa kanila ay sumusubok na ilagay ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang kamiseta. Nang pumasok ang kanyang kamay sa loob nito, nalaman niya na malusog ito. Nang tanggalin ni Lucy ang kanyang kamay, nagsimulang magalit ang lalaki. Sinimulan niya itong sipain sa tiyan, sa parte mismo kung saan nakalagay ang CPH4 bag. Naging sanhi ito ng malaking halaga ng gamot na lumabas sa kanyang daloy ng dugo. Biglang nagsimulang tumilapon ang katawan ni Lucy sa buong silid habang nag-iisa. Itinaas siya sa kisame at bumagsak lamang siya pabalik sa sahig sa loob ng ilang segundo. Bumalik sa lektura, ipinaliwanag ni Professor Norman na kung maa-access ng mga tao ang 20% ng kanilang kapasidad sa utak, maaari nilang kontrolin ang mga iniisip ng ibang tao at manipulahin ang bagay ayon sa gusto nila. Nang marinig ito ng isang usyosong estudyante ay nagtanong kung ano ang mangyayari kung maa-access ng mga tao ang 100% na isang malinaw na tanong, ngunit kumilos si Norman na parang ito ang pinakamagandang tanong na narinig niya. Saglit siyang nag-isip at sumagot na wala siyang ideya. Kapag bumalik ang eksena kay Lucy, makikita natin nagising na siya at ang kanyang mga mata ay kumikinang nasol at nakaupo ng tuwid na parang walang nangyari. Dumating ang isang fog upang tingnan siya, ngunit bigla niyang ikinulong ang braso nito sa kanyang mga hita. Pinatumba niya ito sa isang kisap mata at ninakaw ang susi pati na rin ang kanyang baril. Pagkatapos ay lumabas si Lucy at mabilis na pinatay ang lahat ng natitirang mga tulisan. Kapag patay na ang lahat ng nagbabantay sa kanya, umupo siya at nilalamon ng anumang pagkain na makikita niya. Pagkatapos ay napansin niyang binaril siya sa balikat, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanyang paggalaw. Ang pagkakaroon ng akses sa iyong utak ay gagawin kang makapangyarihan. Pagkatapos, lumabas siya ng gusali at nakita ang 2 taxi driver. Tinanong niya kung nagsasalita ng Ingles ang isa at sinabi ng isang lalaki na hindi. Kaya agad na pinatahimik niya ang isa at umalis kasama ang isa at sinabihan niya itong dalhin siya sa pinakamalapit na hospital. Habang papunta sa ospital, may kakaibang nararamdaman si Lucy sa kanyang katawan dahil naririnig niya ang usapan ng mga tao mula sa malayo. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa ospital kung saan nababasa niya ng malinaw ang mga Taiwanese sign na parang nakasulat sa Ingles. Pumasok siya sa operation theater room kung saan nagsasagawa ng brain surgery ang mga doktor sa isang lalaki. Gayunpaman, binaril ni Lucy ang pasyente pagkatapos tingnan ang mga x-ray scan na nagsasabing hindi nila ito maililigtas at pagkatapos ay pinangalanan ng isang grupo ng mga siyentipikong bagay na hindi pa niya narinig. Ang pagkakaroon ng akses sa iyong utak ay ginagawa kang matalino sa lahat. Pinilit ni Lucy ang doktor na alisin ang bag ng mga gamot sa kanyang tiyan. Habang ginagawa nila ito, tinawagan niya ang kanyang ina sa telepono at sinabing nararamdaman niya ang lahat. Ang kalawakan, ang hangin, ang pag-ikot ng mundo, at ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang mga alaala. Kaya sinabi ng mama niya kung ano na naman bang tinira niya. Sinabi din ni Lucy na naaalala niya kung ano ang lasa ng gatas ng kanyang ina noong una itong makatikim. Sinabi rin niya sa kanyang ina na mahal niya ito bago ibinaba ang tawag.
Di nagtagal, nakuha ng mga doktor ang bag ng mga gamot at sinabihan si Lucy na naglalaman ito ng CPH4. Pagkatapos ay ibinunyag ng punong doktor na ang natural na CPH4 ay ginawa sa napakaliit na dami ng mga buntis na kababaihan. Sa ika-6 na linggo ng pagbubuntis, nagbibigay ito ng enerhiya para sa pagbuo ng fetus. Kaya nagulat siya na si Lucy ay nakaligtas hanggang dito na may napakaraming gamot sa kanyang sistema. Susunod, bumalik si Lucy sa hotel ni Mr. Jiang kung saan nagpapahinga siya sa kanyang silid na nagpapatato at nagpa-facial. Agad niyang tinapos ang kanyang mga bodyguard at inatake siya sa pamamagitan ng pagsaksak ng mga kutsilyo sa magkabilang kamay nito. Nararamdaman na niya ang gamot ngayon kaya lumilingon-lingon siya sa paligid. Gamit ang kanyang mga bagong nahanap na kakayahan, na-extract ni Lucy ang mga lokasyon ng 3 natitirang mule mula sa kanyang memorya. Pagkatapos ay iniwan niyang buhay si Mr. Jiang ngunit galit siya na ginamit niya ang kanyang utak na parang drone camera kaya siya ay galit na tumili. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Lucy sa kanyang apartment at nakita ang kanyang kasama sa kwarto na si Caroline. Hiniram niya ang kanyang laptop at nagsimulang magsaliksik ng lahat tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Binubuksan niya ang bawat tab sa mabilis na paraan tulad ng isang AI na kayang hanapin ang lahat ng mga kailangan mo. Ang pagkakaroon ng access sa iyong utak ay nagpapabilis ng iyong computer. Ito ay humantong sa kanya upang mahanap si Professor Norman na ang pananaliksik sa mga neuron ng tao ay maaaring ang susi sa pag-save sa kanya. Agad siyang kinontak ni Lucy at ibinunyag kung ano ang kanyang nararanasan ngayon. Sinabi niya na naabot niya ang hanggang 20% na kapasidad ng utak na ginagawa siyang parehong malupit at walang anumang emosyon. Upang patunayan ang kanyang punto, minamanipula niya ang mga electronic wave at ipinoproyekto ang kanyang live na video sa TV sa silid ng hotel ni Norman. Kasunod nito, nag-chat saglit ang dalawa at pagkatapos ay napagpasyahan na dapat silang magkita sa eksaktong 12 oras. Bago umalis sa apartment, sinabi ni Lucy kay Caroline na malapit nang masira ang kanyang bato at atay kung hindi siya gagawa ng malalaking pagbabago sa pamumuhay. Samantala, kumakalat sa buong media ang balita tungkol sa kakaibang ugali ni Lucy sa ospital, kaya binago niya ang kulay at estilo ng buhok bago sumakay ng flight papuntang Paris. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din siya sa opisyal ng Interpol na si Pierre Del Rio upang tulungan siyang mahanap ang natitirang 3 pakete ng droga. Ibinibigay niya sa kanya ang lahat ng impormasyon at tumpak na mga detalye na tumutulong sa Interpol na mahuli ang lahat ng mga drug mules sa loob ng ilang oras. Habang nasa biyahe papuntang Paris, ipinagpatuloy ni Lucy ang kanyang pananaliksik, galit na naghahanap sa internet ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang kalagayan. Gumagamit siya ng 2 computer sa parehong oras ngayon. Ang pagkakaroon ng access sa iyong utak ay nagiging isang 90s Hollywood computer hacker. Hindi nagtagal ay hiniling sa kanya ng flight attendant na patayin ang mga laptop, ngunit hindi siya pinansin ni Lucy at humingi na lang siya ng isang baso ng champagne. Sa kasamaang palad, ang kanyang katawan ay nagsisimulang magwatak-watak habang ang kanyang mga selula ay nawawala sa sarili mula sa pagkonsumo ng champagne. Agad na tumakbo si Lucy sa banyo, kung saan ang kanyang katawan ay nagsimulang maging alikabok ng napakabilis. Upang maiwasan ang kanyang pagkawatak-watak, inilabas niya ang natitirang CPH4 at hinihimas ito ng sabay-sabay. Ito ay nagpapanumbalik sa kanya sa normal, ngunit siya ay nahimatay. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Lucy sa isang silid ng ospital sa Paris. Si Pierre, ilang iba pang mga pulis, at mga doktor ay naghihintay na magising siya sa labas mismo ng kanyang silid. Agad na bumangon si Lucy, lumabas ng silid, at pinatulog ang lahat sa lobby, maliban kay Pierre na parang nasa isang DT party. Pagkatapos ay inalis niya ang mga bala mula sa baril ni Pierre at hiniling sa kanya na dalhin siya kung saan dinala ang mga drug mule. Habang nasa biyahe, ginagamit ni Lucy ang kanyang kapangyarihan upang makita ang mga signal ng telepono na naglalakbay sa loob at labas ng lungsod. Inaayos niya ang mga individual na senyales at nagawa niyang marinig ang pag-uusap ng isang lalaking nagngangalang G na nangungunang alipors ni Mr. Jiang. Pupunta na siya sa ospital kung saan kasalukuyang nakaimbak ang 3 drug mules. Sa impormasyong ito, kinuha ni Lucy ang kotse ni Pierre at itinulak siya ng baliw sa mga lansangan. Sa kasamaang palad, si G kasama ang kanyang mga armadong tauhan ay nakarating na sa ospital at hindi rin nagtagal upang mahanap ang iba pang mga drug mule. Dinala sila ng mga magnanakaw sa isang silid at pinutol ang mga bag ng droga sa kanilang mga bituka matapos silang brutal na patayin. Ngunit nang malapit nang makatakas si G at ang kanyang mga tauhan dala ang droga, dumating si Lucy sa ospital.
Gumaganap na siya ngayon sa isang function ng utak sa 60% na nagpapahintulot sa kanya na ilipat ang mga ito sa paligid ng bulwagan nang hindi man lang hinahawakan ng mga ito na ginagawa silang parang mga maliliit na unggoy na sinusubukang kunin ang saging sa kanya. Pinipigilan pa ni Lucy si G na makatakas sa pamamagitan ng paglikha ng ilang uri ng hindi nakikitang pader sa paligid niya. Sa kalaunan, pinahinto niya siya at kinuha ang mga gamot bago umalis sa ospital kasama si Pierre. Ayaw niyang sundan siya, kaya hinalikan siya nito. Sa kanyang isip, para siyang nababaliw, ngunit sa kanyang pantalon, may biglang nagalit, kaya nagpa siyang sumunod. Sa labas, napansin ni Mr. Jiang si Lucy sa isang kotse ng pulis at inutusan ng kanyang mga tauhan na sundan ang sasakyan. Hindi nagtagal ay nakilala ng dalawa si Norman at ang kanyang mga kasamahan sa isang laboratorio. Pagkatapos ay sinimulan ni Lucy na ibunyag ang lahat ng kanyang natutunan, salamat sa kanyang hindi pangkaraniwang mataas na kapangyarihan sa utak. Samantala, si Mr. Jiang at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa lugar at nagsimulang barilin ang mga security guard. Bumalik sa laboratorio, tinalakay ni Lucy ang kalikasan ng oras at kung paano binabaluktot ng sangkatauhan ang kanilang mga pananaw. Pagkatapos ay hinihimok niya ang mga ito na iturok sa kanya ang laman ng 3 natitirang bag ng CPH-4. Alam ni Lucy na hindi kayang suportahan ng kanyang katawan ang advanced na antas ng aktibidad ng utak. Kaya, gusto niyang itulak ang kanyang utak sa 100% bago siya mamatay. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang utak kapangyarihan ay pumunta sa 70% at ang kanyang katawan ay nagbabago sa isang itim na likido tulad ng substance. Nagsisimula itong kumalat sa mga computer at iba pang elektronikong bagay sa lab. Dina-download ni Lucy ang bawat bahagi ng kanyang kaalaman sa mga computer na ito. Sa lalong madaling panahon ay nagsimula siyang manipulahin ang bagay sa paraang binubura nito ang lahat sa lab na iniiwan ng mga siyentipiko na nakatayo sa isang puting espasyo. Pagkatapos ay binago ni Lucy ang lahat ng mga elektronikong bagay sa isang nag-iisang susunod na henerasyong supercomputer. Sa kabilang panig, si Mr. Jiang at ang kanyang mga tauhan ay nalulula sa mga pulis. Desperado siyang makarating kay Lucy kaya inutusan niya si G na pasabugin ang pinto ng lab gamit ang isang rocket launcher. Sa kabutihang palad, nagawa ni Lucy na ilipat ang kanyang kamalayan libu-libong milya ang layo sa Times Square. Pagkatapos ay sinimulan niya sa isip ang isang space-time na paglalakbay sa nakaraan gamit ang isang alon ng kanyang kamay. Ang paglalakbay na ito ay nagsisimula sa unang bahagi ng ika-20 siglo sa New York at kalaunan ay umabot sa harap mismo ng pinakalumang natuklasang ninuno ng sangkatauhan. Gamit lang ang kanyang daliri, ipinadala si Lucy sa simula ng oras at nasaksihan ang Big Bang. Gayunpaman, si Mr. Jiang, na ngayon ay pumasok sa lab, ay dahan-daang itinutok ang kanyang baril sa ulo ni Lucy. Nagpaputok siya, ngunit sa puntong iyon, naabot na ni Lucy ang 100% ng kanyang kapasidad sa utak. Ang kanyang pisikal na katawan ay agad na naglaho na isinasama ang kanyang kamalayan sa tela ng space-time. Iniwan lamang niya ang kanyang mga damit at ang itim na supercomputer. Babarilin na sana ng isang bigong si Mr. Jiang ang mga scientist nang biglang pumasok si Pierre sa lab at iniligtas sila. Binaril ng opisyal ng Interpol si Mr. Jiang na tinapos siya kaagad. Habang nagtatapos na ang pelikula, ang supercomputer ay nawasak at nagiging itim na flash drive. Kinuha ito ni Professor Norman at napagtanto na naglalaman ito ng lahat ng mga lihim ng ating universo. Isang nawasak na Pierre ang nagtanong sa profesor kung nasaan si Lucy, ngunit sa kanyang pagkabigla, nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang telepono na nagsasabing, "I am everywhere." Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.